Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala nang pong bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much. So, ang topic natin ngayon po today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Bakit ang tao ay kailangan magtiis? Ano ba ang napapala natin dito? Sa buhay po natin, marami tayong mga pagtitiis na dinadanas. Nandyan na yung pagtitiis sa pamilya, pagtitiis sa financial, at pagtitiis sa karamdaman kung may sakit ang miyembro ng pamilya o ikaw mismo. So, ano nga ba talaga yung nagpapabuti sa atin tungkol dito sa pagtitiis? Kaya sabi sa Roma, chapter 5, verse 3 to 4, at nagagalak din tayo kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap dahil natututo tayong magtiis. Alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. At kung ang mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayong na makikibahagi sa kadakilaan ng Diyos. So yun po, napakalinaw po yung sinasabi ni San Pablo, ayon na sa Roma. Ang sinasabi dito, kaya tayo dumaranas ng mga paghihirap o pagsubok dito sa mundo para tayo matutong magtiis. Kumbaga parang nagsasacrifice po tayo, habang tayo ay hinuhubog ng Diyos. Kasi minsan po, pagka ang tao ay maluwag, wala masyadong problema, at ang buhay ay parang napakadali lang, easy lang, pero pag dumating yung problema at hindi ka natuto, ay talaga namang napakahirap siyang lutasin. Pero kapag nagtitiis ka na, di ba, sa mga dumaraang problema sa ating buhay, ay napapabuti nga ang ating pagkatao, kasi natuto tayong magiging humble. Kasi may mga taong napakataas ng pride, lalo pa kung mayaman sila, may kapangyarihan, napakahirap pong bumaba ang kanilang pagkatao dahil feeling nila mataas sila sa lahat at hindi mo sila kayang pababain. Ganun po, pero kung daranas ka ng matinding pagsubok, halimbawa kahit mayaman ka, kung nagkasakit ka ng grabe, nagka-cancer ka, doon mo lang marirealize yung mga taong minsan pinagbubuhatan pa ng kamay, mga taong inaapakan mo, inaagarabyado mo, doon mo maalala na parang mali ang ginawa mo. Kaya naman kahit mga sa simpleng tao na naging masama ugali mo, lahat inaaway mo, mga kapatid mo, asawa mo, anak mo, kapitbahay mo, kumbaga parang ikaw na lang din ang sarili mo ang iniintindi mo. Hindi mo na iniisip ang iba, Kaya nga pag bumubuti ang ating pagkatao dahil sa pagtitiis, may pag-asa tayo, na makibahagi sa Diyos. Na nalalaman natin sa proseso ng buhay na ay kailangan pala mag-sacrifice. Kailangan pala magtiis, sa ating buhay. Dahil pagka nagtiis nga tayo, tumitibay pa ang ating pananampalataya. Di ba? Kung halimbawa hindi pa nasusolusyonan yung mabigat na problema mo, dati, puro ka busy sa trabaho mo, barkada mo, nagpupunta ka kung saan-saan, although wala na pong masama, pero nakalimutan mo namang magdasal, magpasalamat sa Diyos. Di ba? So, doon mo rin marirealize na mukhang mali, yung pananampalataya mo na tumitibay din na more na dumadanas tayong pagsubok. At pag nalagpasan natin to, pag nalagpasan po natin to, sabi nga ni San Pablo, ay makikibahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Kumbaga parang susunod tayo sa kanyang katuruan bilang isang anak niya. Na which is alam naman po natin na tayong mga tao ay may kahinahan din. Di ba? May makasalanan din at wala pong perfecto sa atin. Pero ang sinasabi dito, kailangan matuto tayong magtiis para maging mabuti tayong tao o
o maging maayos ang ating karakter, no? Hindi tayo mayabang, hindi tayo palaaway, kumbaga nagiging humble tayo at kinikilala natin na higit ang Diyos kesa sa atin. Kaya may pag-asa tayo na yung buhay natin maisaayos dahil sa maraming pagsubok na ating pinagdaraanan. Kaya kung mapansin niyo po, no, may mga taong galing sa hirap tapos biglang umasenso. Ito yung mga tao talagang nagtiis, no, ginapang ang sarili, ginapang ang pamilya para makahon. Hindi yung illegal po, no, na gawain na kumbaga dati kang mahirap, yumaman ka dahil gumawa ka ng illegal. Kumbaga ito sa tamang proseso ka dumaan. Tinis mo lahat ng hirap at ngayon maginhawa ka na. Dahil nga natuto ka, no, yung pagkatao mo na naging matibay, matapang, matatag, no, sa pagharap sa hamon ng buhay. Yan po ang ating laging ilagay sa ating puso't isipan na sana ay maging matatag po tayo, no, at kaya nating lagpasan yan yung pagtitiis ay bunga ng magiging mabuting tao natin. Kaya sa mga kapatid nating nanonood sa aking vlog, may problema man sa pamilya, pinansal at kalusugan, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala, magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun ipagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo po manalangin. Lord, i-bless niyo po mga kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubanan po ang karamdaman. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po at tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung yung loloobin. Ganun din po sa mga pamilyang nakakagulo o hindi nakakaintindihan. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagtiis, at mapagpatawad sa bawat miyembro ng pamilya. Tigit sa lahat ay mapagmahal. Ganun din po sa financial na kailangan namin lahat, Lord. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala talaga. Na ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema pa kung paano nila iraraos ang kanilang pamilya. Bless niyo po ang aming hanap buhay at patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat na ito hiniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. And thank you very much po, and God bless.